Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, inaanyayahan ko ang lahat na magsipulot ng mga basura sa kanilang mga upuan at iayos sa tamang linya ang kanilang mga upuan. Okay, maraming salamat. Inaanyayahan ko kayo na magsitayo para sa ating panalangin bago tayo magsimula sa ating pag-aaral. Sige. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Panginoon, maraming salamat sa araw-araw na paggabay ninyo sa amin. Panginoon, sana gabayan niyo kami ngayon sa aming tatalakayin na aralin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, magandang araw mga bata. Ngayon, bago natin tatalakayin ang ating aralin, ay may ipapakita akong larawan sa inyo. Ngayon, sa nakikita ninyo sa larawan, ano ang napansin ninyo? Okay, maraming salamat. Tama. May nagtitinta. Ano pa? May nagbabasa. Tama. Ano pa? May nagluluto. Okay, maraming salamat. Okay, anong uri ng gawain ang gusto ninyo? Okay, tama. Gawain mo ang magluto. Tama. Ano pa? Ano pa ang gawain ninyo? Okay, magwalis. Tama. Ano pa? Magluluto din. So, bakit ninyo ito gusto? Ha? Okay, kasi dito kayo lumaki. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon, aking ipapakita sa inyo kung ano ang ating aralin. Walang iba ay ang iba't ibang interes at kakayahan ng mga tao. Ngayon, ang ating layunin ay inaasahang mag-aaral ay nakikilala ang iba't ibang interes at kakayahan nito na ipapakita ang paggalang sa pagkakaiba-iba ng kakayahan at interes ng bawat isa. Napapahalagahan ang sarili, kakayahan at interes bilang bahagi ng pagkatao. Ngayon, ang mga interes at kakayahan. Ang interes ay bagay na gusto o kinahihiligan mong gawin. Ang kakayahan naman ay mga bagay na kaya mong gawin. So, ang interes, ito yung mga bagay na gusto ninyo. Kagaya ng kahiligan yung gumawa ng, kahiligan yung magsayaw, kahiligan yung kumanta, kahiligan yung maglaro. Yan ang interes. Ang kakayahan naman ay mga bagay mong kayang gawin. Kagaya ng paggawa ng gawaing bahay, ano pa ba, pagluluto sa bahay, gano'n. Yun ang kakayahan. Kung may interes ka sa pagtatanghal o pagganap sa entablado, mapauunlad mo ang iyong kakayahan sa pagkanta, pagsayaw at pagtugtog ng instrumentong pangmusika. Ngayon, sino dito ang marunong kumanta? Okay, very good, Ken. That's so very impressive. Sino dito ngayon ang marunong sumayaw? Okay, that was so nice, Anna. Kung may interes ka sa sining visual, mapapaunlad mo ang iyong kakayahan sa pagguhit, pag-ukit, paglilok o paggawa ng iba pang magagandang bagay sa pamamagitan ng iyong mga kamay. Kung may interes ka din sa pagsusulat o pagkukwento, mapapaunlad mo ang iyong kakayahan sa pagsulat ng mga kwento at mga tula. Pagpapaunlad sa kakayahan. Mahalagang mapaunlad ang kakayahan. Ang papaunlad sa iyong kakayahan ay isang paraan ng pagpapabuti sa iyong sarili. So, mga bata, makakabuti ba sa atin ang pagpapaunlad sa ating kakayahan? Okay, tama. Tama yun. Maaaring sumali sa mga pagsasanay sa pagpapabuti ng kakayahan. Kung hindi makasali sa workshop, magpaturo sa isang kakilala na mahusay sa kakayahang nais mong mapaunlad. So, dapat hihingi tayo ng tulong doon sa taong marunong doon sa kaya mong gawin. Maaari din matuto sa pamamagitan ng panunood at pagsunod sa mga video tutorial sa YouTube, TikTok at iba pang aplikasyon sa internet. Itanong sa iyong mga magulang mga video tutorial na makakatulong sa iyo. Itanong din sa kanila ang ligtas na paraan ng paggamit ng internet. So, kung kahiligan yung sumayaw o kumanta, tapos nanonood kayo sa pamagitan ng tutorial sa YouTube,
TikTok, so kailangan nyo muna magtanong sa inyong magulang kung ito ay tama, kung ito ba ay para sa inyo ng mga pangbata. Ayos ba yun? Okay. Siyempre pa, kailangan ng regular o madalas na pag-e-ensayo para mapaunlad ang kakayahan. Pagkatapos nito, ay maaari nang sumali sa iba't ibang kompetisyon at pagtatanghal para maipakita ang iyong kakayahan. So, kailangan, di ba, kung may kakayahan ka, kailangan gagalingan mo, dapat kailangan mong madalas na mag-ensayo para mapaunlad ang iyong kakayahan. Ngayon, inaanyayahan ko ang lahat na itaas ang inyong mga kamay kung taglay mo ang kakayahang babasahin ko. Sasagutin niyo naman ito at makikinig sa akin. Ngayon, ang una kong babasahin ay kakayahang kumanta. Sino sa inyo ang may kakayahang kumanta? Okay, marami-rami din ang marunong kumanta dito. Kakayahang sumayaw. Sino naman dito ang may kakayahang sumayaw? Okay, madami-dami din. Kakayahang mag-drawing. Sino dito? Okay, meron din naman. Kakayahang magbasa. Okay, very good. Lahat nakapagtaas ng kamay. Kakayahang magluto. Sino na dito ang may marunong na magluto? Okay, very good. Very good, class. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Pare-pareho ba ang interes at kakayahan ng bawat isa? Sino dito ang gustong sumagot? Okay. Joel, bakit iba-iba ang interes nito? Tama. Kasi tayong mga tao ay iba-iba ang ating interes at kakayahan. Kagaya ko, marunong akong kumanta at siya naman ay marunong sumayaw. So, ang kanyang interes ay iba sa akin at ang kanya namang kakayahan ay iba sa akin. Kung siya ay marunong magluto, ako naman ay marunong sa gawaing bahay. Bakit mahalagang igalang ang pagkakaibang ito? Okay, sino gusto sumagot? Okay, bakit kailangan natin itong igalang? Tama, kasi nasa atin lang iyon kung ano ang ating interes at kung ano ang ating kakayahan, di ba? So, kailangan igalang natin ito para mapapaunlad nila o para mas magagalingan pa nila ang kanilang interes at ang kanilang kakayahan. Ngayon, may pasasagutan ako sa inyo. May ipapakita ako ang litrato at ngayon ay sasagutan ninyo ito sa inyong papel. Ngayon, babasahin ko ang panuto. Sa sagutang papel, iguhit ang masayang mukha kung ang pahayag ay kaya mong gawin. At kung malungkot na mukha naman, at kung hindi mo naman kayang gawin, ay malungkot na mukha. Okay? Sige, kumuha na muna kayo ng inyong mga papel at inyong mga lapis. Okay, number 1. Ako ay naka-aawit ng may sigla at saya sa entablado. Pangalawa, ako ay nakapagsasalaysay ng nabasang kwento. Pang-tatlo, ako ay nakasasayaw ng kaaya-aya sa harapan ng maraming manunood. Pang-apat, ako ay mahusay na nakapaglalaro ng basketball o iba pang sport. Pang-lima, ako ay nakatutula ng may wastong kilos, tono at damdamin. Tapos na ba mga bata? Sige, ipasa niyo yan mamaya pagkatapos ng ating klase. Bago ko tatapusin ang ating aralin, may takdang aralin ako para sa inyo. Ngayon, isulat niyo ito sa inyong kwaderno. Okay. Sumulat ng maikling sanaysay tungkol sa isang kakilala o kamag-anak na may natatanging kakayahan at kung paano mo siya hinahangaan. Okay? Gagawin niyo yan sa inyong bahay at ipapasa niyo yan bukas. Okay? Maraming salamat mga bata. Sana may natutunan kayo sa akin. Bye-bye!